Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam at otorisado raw ng BC ang lahat ng nangyari sa confidential funds ng kanyang opisina, sabi mismo ng kanyang Deputy Chief of Staff. May report ni Joseph Moro. Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund. Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. You will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Sa pagsalang ng ikalawang hostile witness ng prosekusyon na si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, lumabas na nakapirma siya sa mga dokumentong isinumite sa COA para sa liquidation ng confidential funds na may kabuang halagang kalahating bilyong piso. Puna ng prosekusyon pabago-bago ang paliwanag ng OVP sa COA kaugnay sa pinagkagastusan ng ahensya. There were four There explanations. were four explanations for the same fund. Yes. 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 And you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Move to strike the scam. So stricken off the record. Pagkaman pinalis sa record ang mga inireklamong salita, may pahabol na paglilinaw sa testigo. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AOM Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya. Yes, Your Honor. Tinanong din siya kung bakit ginamit ang confidential fund sa pagbili ng gamot at pagkain, gayong may regular fund naman ng OVP para rito. Niwala ring resibo kundi acknowledgement receipts lamang. The explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So, it's the acknowledgement receipt, which is the proof of the release of the funds to the informants or the agent. Nasaan naman daw kaya ang mga computer at lamesa na binili gamit ng confidential funds sa halagang 3.5 million pesos? Considering that these are procurements for confidential activities, no, ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are. Binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng shares at yun yung bayad sa kanya, quote-unquote. That's based on the information provided by the security officer. Nabanggit na naman ng security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica. Kanina nakausap siya ng GMA News. Tumanggi siya magbigay ng pahayag on cam pero sabi niya handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung ipatatawag. Kailanman hindi raw siya tumanggi magpakita o tumistigo. Handa rin daw siyang sabihin ang totoo nang naaayon sa batas sa security restrictions. Bilang miyembro ng Philippine Army, sumailalim na rin si Lachica sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng issue pero itinigil na nila ang investigasyon. Ni-recommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints. Mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan, para magastos itong confidential funds. Joseph Morong, GMA News.